naririnig natin and yes, alam natin. Siguro hindi natin fully na-understand o naiintindihan, lalo na kung hindi natin pinagdaanan, na napakahirap talaga ang magkaroon ka ng mental disorder o mental health issue. Kung mahirap sa merong may mga sakit na ganito, gaano kaya kahirap ang pinagdadaanan ng mga taong nagmamahal sa kanila? Tunghayan natin ang isang napakagandang kwento ng isang ama na hindi malaman kung ano ang gagawin sa kanyang anak na dumaranas ng ganitong uri ng sakit. Eto na, wag na nating patagalin pa at syempre, medyo sensitive po ang ating topic for today dahil mental health issue. So, baka may mga trigger warnings, so be careful lang po kayo sa pakikinig. Eto na po ang ating tampok na kwento dito sa araw na to, dito lamang sa Dear Mama Mia. Ang pagkakaroon ng isang sakit na hindi maintindihan ng karamihan ay isang parusa na para sa mga dumaranas nito. Pero, meron ding mga sakit na kahit hindi naman nararamdaman ng mga taong wala nito, ay mas doble naman ang epekto nito sa kanila dahil ang nakakaranas at nagdurusa ay ang pinakamahalagang tao sa buhay nila. Dear Mama Mia, ako si George, 48 anyos na ako. At kung may isa mang katagang paulit-ulit kong binabanggit sa sarili ko gabi-gabi, eto yun. Hindi ko maiintindihan ng anak ko, pero wala akong pagpipilian kundi mahalin siya kahit hindi ko siya maintindihan. Mama Mia, single father ako sa isang dalagang 17 years old na. Itago natin siya sa pangalang Mara. At kung may tanong ka sa buhay ko, hindi po ako yung ideal na tatay. Hindi rin ako malambing, hindi rin ako mahusay makipag-usap. Isang hamak na jeepney driver lang ako na halos buong araw ay nasa biyahe. Umuuwi ng pagod, amoy pawis, amoy araw, at daig ba ang haligi ng bahay sa tigas ng dibdib. Pero nagbago ang lahat nang magsimulang magbago ang tingin ko sa aking anak. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang bagyo sa kanyang kalooban. Hindi ko napansin. Hindi ko nasilip, ni hindi ko naramdaman. Para kasi siyang antukin, tahimik, malumanay mula pa sa kanyang pagkabata. Kaya akala ko normal lang yun sa kanya. Pero ngayong iniisip ko, siguro nga hindi talaga normal sa kanya ang ganon. Siguro noon pa man, nagmamakaawa na siyang pakinggan ko. Hindi ko lang talaga marinig. Noong mamatay na ang mama niya, 5 taon na ang nakakalipas dahil sa stroke, akala ko malalampasan namin iyon gaya ng ibang pamilyang namatayan. Nakakaya ko naman sa hanap buhay ko. Kaya ko naman ang pagod. Pero hindi ko naisip na ibang klasing bigat pala ang nararanasan ng isang batang nawalan ng ina. Lalo na't siya ang pinakamalapit dito. Isang gabi, pagkatapos ko sa aking biyahe, ay nadatnan ko si Mara sa kwarto. Nakaupo sa sahig, ni hindi man lang binuksan ang ilaw ng kaniyang bumbilya. Nakaupo lang siya.
nakatulala na tinititigan ang bintana. Mama Mia, hindi ko pa alam noon ng salitang depresyon. Akala ko katigasan lang ng ulo. Akala ko pagre-rebelde lang ng isang teenager o pag-aarte ng isang dalagita. Akala ko OA lang kung tawagin nila. Anak, bakit ang dilim dito? Tanong ko. Hindi siya lumingon, hindi rin siya kumibo. Para siyang statwa pero humihinga. Lumapit ako at binuksan ko ang ilaw. At doon ko nakita ang mga mata niyang parang wala ng laman. Ewan ko pero parang hindi siya ang anak ko. Parang hindi siya si Mara. Pa, pagod na ako. Pabulong niyang sabi. Sa unang beses sa buhay ko, naramdaman kong parang may malamig na kamay na humawak sa puso ko. Hindi po ako marunong sa mga ganitong usapan. Hindi ako sanay sa emosyon. Kasi ama ako eh. Ang alam ko lang ay maghanap buhay, bumili ng bigas at makakain. Wala akong kaalam-alam sa mga ganitong uri ng usapan. Pero alam kong may mali sa kinikilos ng anak ko. Pagod sa school? Tanong ko. Tanga. Napakatanga ng tanong na yon. Umiling siya. Hindi ko alam kung saan ako lulugar pa. Hindi ko maintindihan kung bakit ako ganito. Sabi niya, at kasabay noon ay tumulo ang luha sa kanyang mata. Sa unang beses, Mama Mia, hindi ko alam kung paano ko papahiran ang luhang iyon. Doon nagsimula ang lahat. Yun ang naaalala kong simula ng lahat. Isang gabing hindi ko inakala na magiging hudyat ng pinakamabangis na unos sa buhay naming mag-ama. At sa gabing iyon rin, hindi ko alam na papasok kami sa isang mundong hindi ko kabisado. Isang mundong hindi napapagod ang unos. Isang mundong ang kalaban ay ang isipan ng taong mahal ko. At ang masakit, ako ay isang ordinaryong lalaki lamang na walang kaalam-alam tungkol sa mga bagay na ito. Walang kaalam-alam sa tinatawag nilang mental health. Ang kailangan ay maging sandalan lang ako. Isang sandalan ng isang dalagitang nasa bingit na ng kanyang pagguho. Kinabukasan, Mama Mia, ang akala ko tulad ng mga nararanasan at nararamdaman ko dati nung bata pa ako, ay matatapos din ang lahat sa isang gabi. Akala ko, pagising ko bukas, wala na yun. Lumipas na yun. Pero hindi pala. Pagdating ko galing biyahe ay nadatnan ko siyang nakahiga sa kama. Hindi pa kumakain. Hindi pa naliligo. Hindi pa bumabangon at hindi pa bumababa. Ni hindi ko alam kung pumasok ba siya sa school sa araw na yon. Kumatok ako. Mara, anak, halika na, kain na. Walang sagot. Kumatok ulit ako. Mas malumanay. Dahil sabi ko, pipilitin kong maintindihan ang anak ko. Anak, nagdala ako ng paborito mong ulam, yung ginisang munggo. Sabi mo, gusto mo yun, di ba? Okay lang ako pa. Narinig kong sagot niya mula sa loob ng kwarto niya.
Pero hindi totoo yun. Hindi siya okay. At kahit hindi ko maintindihan noon ang pinagdadaanan niya, nararamdaman ko pa rin hindi ayos ang anak ko. Pagpasok ko sa kwarto, hinihit ko ang seradura. Nakita ko siyang nakatalukbong ng kaniyang kumot. Parang batang natatakot. Batang nagtatago sa ilalim ng kumot niya dahil may halimaw na handang kuhanin siya. Mama Mia, sa nakita kong sitwasyon ng anak ko, ay hindi ko po maiwasang bumigat ang nararamdaman ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi kasi ako marunong magpakalma eh. Hindi ako marunong magsalita ng pambobola. At wala akong alam sa mga salitang dapat kong sabihin para umayos man lang kahit konti ang kanyang pakiramdam. Hindi ako ganito eh. Yung asawa ko ang gumagawa nito sa kanya. Asawa ko ang nagpapakalma sa kanya dati. Hindi ako. Kasi ang alam ko lang ay pumasada, maghanap ng pera, mag-ipon, maging haligi ng bahay. Pero paano ka magiging haligi kung mismong bahay mo unti-unti nang gumuho dahil sa sakit na hindi mo nakikita pero nararamdaman mo? Bangon ka na anak, kain na tayo. Pilit kong tawag sa kanya. Pa, please, wag na muna ngayon. Kahit hindi ko siya nakikita dahil nakatalukbong ang kanyang katawan sa kumot, ay ramdam kong umiiyak ang anak ko, Mama Mia. Ramdam ko sa boses niyang nababasag na hindi na niya napipigilan ang mga luha sa kanyang mga mata. At sa unang beses, nakita ko siya hindi bilang anak ko, kundi bilang isang tao na hindi marunong lumangoy kahit itinapon na sa dagat. At ako naman, Mama Mia, alam kong nalulunod siya pero hindi ko alam kung paano ko siya sasagipin. Nakatayo lang ako sa may pampang habang pinagmamasdan siyang nalulunod na. Ang tanging nagawa ko lang noon ay ang maupo sa tabi ng kama niya. Tapos marahang hinawi ang kumot na bumabalot sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Mama Mia, kinabahan ako. Dahil ang kanyang mga mata parang may malaking hukay na hindi ko kayang punuin. Hindi ko kayang abutin. Hindi ko kayang talunin. Anak, ayos ka lang ba? Sabihin mo naman sa akin kung anong nangyayari. Hindi ko alam pa. At doon ako unang tinamaan. Hindi ko alam kung bakit ayoko nang gumising. Papakiramdam ko parang wala naman akong silbi. Parang wala naman akong kwenta. Mara, pa, hindi mo ako naiintindihan eh. Sabi niya at umiyak pa ng mas malakas. At totoo yun. Hindi ko siya naiintindihan. Hindi ko maiintindihan ang depresyon. At hindi ko maiintindihan ang bigat na hindi ko nakikita pero nararamdaman kong daladala niya. Pero kahit hindi ko siya maintindihan ay gusto ko siyang iligtas, Mama Mia. At sa sandaling yon, dun ko naramdaman kung gaano pala kabigat ang maging isang ama sa henerasyong ito. Doon ko naramdaman kung gaano kabigat ang lahat. Hindi dahil sa wala akong nagawa, kundi dahil doon ko naintindihan na hindi pala sapat ang pagmamahal kung hindi mo alam ang tamang paraan para ibigay ito.
Tatlong araw, Mama Mia. 3 araw na hindi lumalabas ng kwarto ang anak ko. 3 araw na hindi siya kumakain ng maayos. 3 araw na hindi rin ako makapamasada ng mahinahon. Dahil kung wala ako, Mama Mia, kung wala ako sa bahay, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa ng anak ko. At hindi po ako mapakali. Hindi ako mapakali kung ano na ang kanyang iniisip. 3 araw na nagbabantay ako sa pinto ng kwarto ng anak ko dahil hindi ko alam kung ano ang kaya niyang gawin. At noong gabi ng ika-3 araw, ika-3 araw, narinig ko ang iyak niya. Pero hindi yun basta-basta pag-iyak. Iyak yun na para bang may napunit. Iyak na para bang may humihila sa puso niya palabas. Iyak na para bang ibinigay na niya doon kahit ang huli niyang hininga. Tumakbo ako papunta sa kwarto niya. At pagbukas ko, nakita ako siya. Nakaupo sa sahig. May hawak na blade. May manipis na hiwa sa kanyang pulso pero hindi pa malalim. Para po akong tinamaan ng kidlat. Parang tumigil ang oras. Parang ako ang mababaliw noon, Mama Mia. Mara! Mara, anak! Nataranta ko. Hinablot ko ang kamay niya. Tinapon ko ang blade. Kinarga ko siya kahit pilit niya akong itinataboy palayo. Papa, sorry. Ayoko naman talaga. Ayoko naman. Pero ayoko na kasi pa. Ang sakit na. Ang bigat na. Hindi ako umiyak. Hindi ako iiyak. Hindi ako dapat umiyak. Ako ang tatay eh. Ako ang dapat na matibay. Ako ang dapat na sandalan ng anak ko sa sandaling ito. Pero sa sandaling yakap-yakap ko ang anak kong nanginginig, dun ko naramdaman. Wala pala talaga akong kaalam-alam. Wala pala akong armas. Wala pala akong kahit na ano. Pero kailangan kong maging sundalo. Mama Mia, alam kong simula iyon ng pagbabago. Doon ko naintindihan na hindi pala sapat na sabihin kong, kaya mo yan, kayanin mo yan. Hindi pala sapat na sabihin kong, magpakatatag ka lang anak. Hindi pala sapat na sabihin kong, magdasal ka at magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi pala ganun gumagana ang sakit sa pag-iisip. Hindi ito parang lagnat na iinuman mo lang ng gamot ay gagaling na. Hindi ito parang sugat na tatapalan mo lang ng kung ano-anong dahon at mga gamot ay maghihilom na. Ito ay parang unseen war. At ang anak ko, araw-araw lumalaban ng mag-isa habang ako nasa biyahe. Hindi man lang alam na unti-unti na pala siyang nauupos. Dinala ko siya sa ER. Doon ko unang narinig ang mga salitang Major Depressive Disorder, Self-Harm Risk, Immediate Psychiatric Evaluation. At sa sandaling yun nabasag ako. Hindi ko na kinaya. Umiyak ako sa harap ng doktor. Umiyak ako sa hallway ng ospital. Umiyak ako habang hawak ang malamig na kamay ng anak kong nakahiga sa stretcher. At doon ko unang naramdaman ang pinakamabigat na tanong na dumurog sa puso ko. Paano ko ba ililigtas ang anak ko sa kanyang sarili?
kung ako mismo hindi ko maiintindihan ang mundo niya. Hindi ko maiintindihan ang utak niya. Nasa ER kami ng halos 4 na oras bago tuluyang ma-admit si Mara sa psychiatric ward. Hindi ko alam kung paano ako nakaupo doon. Hindi ko alam kung paano ako humihinga. Hindi ko alam kung paano ako hindi bumibigay. Ang alam ko lang, nanginginig ang kamay ko. Ako na sanay sa manibela. Ako na sanay sa ingay ng pasahero, sa init ng kalsada. Ay biglang hindi ko kayang hawakan ang sarili kong anak nang hindi ako takot na baka masaktan ko siya nang hindi ko sinasadya. Nasa stretcher siya, nakapikit. May IV sa kanyang braso. Katabi ko siya pero pakiramdam ko, Mama Mia, ay napakalayo niya. Para akong nakaupo sa tabi ng katawan niya pero yung kaluluwa niya parang nasa ibang lugar. Isang lugar na hindi ko alam kung paano pupuntahan. Lumapit ang doktor. Isang babaeng nasa mid-40s na siguro. Nakasuot ito ng kaniyang salamin, Mama Mia. Tinignan niya ako na para bang inuunawa niya kung anong nararamdaman ko rin. Para bang sinabi niya sa akin na naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko. Sir George, tumango ako. Hindi ko alam kung maririnig niya ang boses ko kung magsasalita ako eh. Stable na ang anak mo ngayon, pero kailangan nating mag-usap tungkol sa kanyang mental health at tungkol na rin sa kaligtasan niya. Kaligtasan? Nauutal kong tanong. Tumikim siya. Sir, ang anak niyo po nag-self-harm attempt. Sign po yun ng isang napaka-difficult na mental state. Hindi niya kayang lumaban mag-isa. Kailangan niya ng suporta. Kailangan niya ng gamutan. Kailangan niya ng pag-iintindi. Pag-iintindi. Alam ko agad, yun ang pinakakulang ako. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Kung anong sagot ba ang tama. Hindi ko po alam na ganito na pala ang kalagayan niya. Sabi ko doon sa doktor, Mama Mia. Hindi ko naiintindihan eh. Hindi ko naiintindihan na ganun na pala kalala ang sitwasyon ng anak ko. Sir, huwag niyo hong sisihin ang sarili ninyo. Common po talaga ngayon ng ganitong sakit. Lalo na sa mga batang nawawalan ng magulang o nakakaranas ng matinding sakit. Lalo na kung may malaking pagbabago sa environment nila. Lalo na kung hindi sila natutong mag-express ng emotions at hindi naririnig ng tama. Para akong sinampal, Mama Mia. Alam ko namang hindi sinasadya ng doktor pero tumama ang mga sinabi niya sa dibdib ko. Hindi ba talaga ako nakikinig sa anak ko? Hindi ba talaga ako mabuting ama? Mama Mia, ang bigat sa dibdib ko. Kasi pakiramdam ko hindi ako naging sandalan ng anak ko eh. Hindi ko ba nakikita ang anak ko? Umakyat kami sa psychiatric ward, tahimik. Puti ang ilaw doon, malinis, amoy disinfectant. Pero hindi siya mukhang kulungan, hindi rin siya mukhang ospital sa mga pelikula. Mas parang isang neutral space siya. Walang kulay, walang emosyon. Parang lugar na binibigay sa mga taong naguguluhan sa kanilang sarili.
Nakita kong inayos si Mara sa kama niya. Ako naupo lang sa gilid, hawak ang malamig niyang kamay. Hindi niya ako tinitignan. Hindi niya rin ako kinakausap. At doon ko na-realize, Mama Mia, hindi ako galit o disappointed sa kanya. Mas galit at disappointed ako sa sarili ko. Galit ako dahil wala akong kaalam-alam sa pinagdadaanan ng anak ko. Galit ako dahil hindi ko napansin ang paghingi niya ng tulong sa akin. Galit ako dahil ang anak ko na kailangan ako ay lumalabang mag-isa hanggang sa puntong gusto na niya palang mawala. At habang gabi na at pumikit siyang muli dahil sa gamot, doon ako tuluyang umiyak. Tahimik lang yung pag-iyak ko. Hindi ako humihiyaw. Yung iyak na lumalabas mula sa loob. Mula sa pinakaugat ng pagkatao ko. Paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko. Hindi ko siya iiwan. Hindi ko siya iiwan ulit kahit hindi ko maintindihan ang pinagdadaanan niya. Pipilitin kong intindihin. Aaralin ko. Kinabukasan, pinatawag ako ng psychiatrist niya. Umupo siya sa harap ko na parang alam na niya agad ang takbo ng utak ko. Hindi niya ako tinitingnan na parang may kasalanan ako. Hindi rin niya ako tinitingnan na parang hirap siya sa pakikipag-usap sa akin. Para po akong batang tinuturuan niya. Sir George, yung anak niyo nakikipaglaban sa isang matinding karamdaman. Tahimik lang ako. Yung depresyon, hindi yun pagkalungkot. Hindi yun isang bagay na malalagpasan mo sa salitang kaya mo yan. Hindi rin ito pag-aarte ng isang tao. Totoong sakit ito. Isang sakit na nangangailangan ng medical at professional help. Nangangailangan ng emotional support, ng routine, ng pasensya, at matinding pag-iintindi. Tumango ako kahit hindi ko alam kung paano sisimulan. Dok, may nagawa po ba akong mali? Napansin kong saglit siyang tumigil. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, pero dahil hinahanap niya ang pinakamalambot na paraan kung paano ito sasabihin sa akin. Hindi ito tungkol sa may kasalanan. But yes, may mga factors na maaaring nakakontribute sa pinagdadaanan niya. At dun ako hindi makahinga. Sir George, alam kong single father ka na. Alam kong ginagawa mo ang lahat ng kaya mo. Pero minsan kahit anong kayod natin, may mga emosyon na hindi natin nakikita. Siguro naramdaman ni Mara na mag-isa siya. Na nawawala siya. Especially matapos mamatay nung nanay niya. Humigop ako ng hangin dahil pakiramdam ko noon ay hindi na ako makahinga, Mama Mia. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi po kayo mabuting ama, sir. Dagdag niya. Ang ibig sabihin lang noon, kailangan mong matuto ng ibang klase ng parenting. Yung parenting na emotional. Yung parenting na nakikinig. Dahil tayo sa henerasyon natin, hindi tayo sanay na pinapakinggan tayo ng mga magulang natin, di ba? Sanay lang tayo na tayo yung nakikinig. Sanay tayo na ang mga magulang ang nagdedesisyon. Tumango ako sa sinabi ng doktor dahil tama siya, Mama Mia. Tamang-tama siya. Hindi po ako sanay na makinig. Hindi ako sanay na pinakikinggan ang side ng anak ko. Gaya ng sabi niya, ginaya ko ang mga magulang ko. Sanay lang akong mag-utos. Sanay lang akong maging haligi. Hindi pader na pwedeng maging sandalan. Sir George, hindi nangangailangan si Mara ng perpektong ama. Ang kailangan niya, yung ama na sinusubukan siyang intindihin.
Mama Mia, kahit nakakahiya sa harap ng doktor ay hindi ko po napigilan ng sarili kong mapaluha. 3 araw naming routine sa ospital, mga check-up, evaluation, mga gamot at pag-uobserba. Pero ang pinakamaayaw ko sa lahat ay yung therapy sessions na kailangan kong makinig sa mga sinasabi ng anak ko tungkol sa kung paano at kung ano ang nararamdaman niya. Hindi dahil ayokong pakinggan ng anak ko, Mama Mia, kundi dahil napakasakit na marinig ang mga sinasabi niya. First family therapy session namin, umupo kami sa isang maliit na kwarto. Si Mara, naka-hoodie, nakayapak, nakatingin sa sahig. Ako ay nakaupo na parang estudyanteng pinapagalitan ng kaniyang guro. Anak, sabi ko. Pilit na malumanay ang boses ko. Kausapin mo naman ako. Hindi siya nagsalita. Nagsalita yung therapist. Mara, okay lang magsimula kahit isang salita lang, ha? Tahimik pa rin ang anak ko. Tahimik na parang walang tao sa kwarto. Tahimik na parang natutulog ang buong mundo. Tapos ilang saglit pa, napakahina na halos pabulong na. Ayokong magalit ka pa. Ramdam kong napalunok ako ng malalim. Hindi kita gugustuhing magalit, pero hindi ko kayang sabihin. Sabi niya, kaya mo anak, sagot ko bagamat nanginginig ang kamay ko noon. Kaya mong sabihin, makikinig ang papa. Tumaas ang tingin niya sa akin. Yung mga mata niya, Mama Mia, ay parang nakikita ko ang batang siya na nawawala sa gitna ng palengke. Pa, hindi ko kayang mabuhay. Pero hindi ko rin gustong iwan ka. Nanginginig ang buo kong katawan. Pakiramdam ko sinaksak ako pero wala namang dugo. Parang biglang lumiit ang mundo. Parang ako lang ang tao at tanging naririnig ko lang ay ang boses niya. Hindi ko alam ang gagawin ko pa, sabi niya. Ang luha ay tumutulo na sa kaniyang mga mata. Sinusubukan ko naman. Pero araw-araw, parang may bumubulong sa utak ko na wala akong halaga, na wala akong silbi, na hindi ako sapat, na mas magiging magaan ang lahat kung wala na ako. At doon hindi ko na kinaya. Tahimik akong umiyak sa harap niya. Mara, sabi ko. Halos hindi lumalabas ang boses ko. Ano mang boses yan, anak? Mali yan. Hindi totoo yan. May halaga ka. Anak kita. At ikaw ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako. Pero hindi ko alam kung nararamdaman niya ang mga sinasabi ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung sapat ang mga sinabi ko sa kanya. Pa, hindi mo naman maiintindihan eh, sabi niya. At yun ang pinakamasakit. Gusto ko siyang intindihin pero hindi ko alam kung paano. Pagkatapos ng family therapy, halos hindi ako makalakad palabas ng kwartong yon. Parang nanlalambot ang mga tuhod ko. Parang may nakadagan na bato sa dibdib ko. Pero ang pinakamasakit sa lahat, yung pakiramdam na kahit ngumingiti siya sa harap ko, hindi ko alam kung gusto pa ba talaga niyang mabuhay. Pagbalik namin sa kwarto niya, nakatingin lang siya sa bintana. Tahimik. Hindi umiiyak. Hindi nagagalit. Para lang siyang walang laman. Umupo ako sa tabi niya. Anak, gusto mo bang makausap ako kahit sandali lang? Umiling siya. Magsasabi ka lang nang hindi mo maiintindihan ang sasabihin ko pa eh. Sabi niya.
Anak, nag-aaral ang papa ha. Hindi ako marunong, oo, totoo yun. Pero sinusubukan ko. Hindi siya tumingin. Inabot ko ang kamay niya. Hindi siya umiwas pero hindi rin niya ako hinawakan pabalik. Ramdam kong malamig ang balat niya. Ramdam kong mahina siya na parang wala ng lakas na natitira sa kanya. At nung gabing yun ay hindi ako umuwi. Tumabi ako sa kama niya. Nakaupo sa maliit na sofa sa gilid. Hindi para bantayan siya na baka may gawin siyang masama, kundi para sa takot na baka habang natutulog ako ay may mawala. Mama Mia, doon ako unang nagsakripisyo ng husto para sa anak ko. Takot na takot ako at willing akong wag matulog. Wag lang mawala ang anak ko sa paningin ko. At sa gabing yun ay tahimik ang ward. May mga umiiyak sa kabilang kwarto. May halinghing. May parang nagsasalita ng pabulong. May mga tunog ng mga paa sa hallway. Pero ang pinaka naging background music ko ay yung mahinang hininga ng anak ko. Sa bawat paghinga niya, yun ay tila nag-iisang bagay na nagpapanatiling buo sa akin. Kinabukasan, tinawag ako ng doktor. Sir George, magiging tapat ako sa iyo ha. May iilang bagay na kailangang linawin para mas maintindihan natin kung saan nanggagaling ang bigat na dinadala ng anak ninyo. Tapat po, tumango siya. Minsan, ang depresyon mas nagiging malala dahil sa mga unresolved grief, mga family dynamics, mga trauma, mga pressure. Kailangan naming malaman kung may nangyari ba sa bahay ninyo. Anything. Kahit sa tingin nyong maliliit na bagay lang, kailangan kong malaman yon. Para akong sinabuyan ng malamig na tubig. Hindi dahil may tinatago ako, kundi dahil may mga bagay na hindi ko naintindihan kung counted ba bilang dahilan ng paglala ng sakit ng anak ko. Dok, naging busy kasi ako sa pamamasada. Minsan gabi na akong umuuwi. Minsan hindi rin ako nakakauwi kasi kailangan kong mag-double shift lalo na noong nagkasakit ang nanay niya. Nagsulat sa papel yung doktor. Si Mara po madalas mag-isa. Pagdating ko pagod na ako. Kapag may problema siya, minsan, hindi ko na masasabayan. Akala ko normal lang yung pagiging tahimik niya dahil simulat sa pool ay tahimik naman talaga siyang bata. Lumingon sa akin ng doktor. Sir, minsan, ang kalungkutan hindi dahil mag-isa ka. Minsan, ang pagiging mag-isa ay dahil walang nakakaintindi sa'yo. At may isa pa, sabi ko, hindi ko alam kung tama ba na sabihin ko to sa'yo. Sabihin niyo lang, sir. Simula nang mamatay ang nanay niya, parang hindi ko alam kung paano maging tatay at nanay sa iisang katawan. Nanginginig ang boses ko noon, Mama Mia. Tahimik akong napayuko. Akala ko sapat na yung pagkain, yung bahay, yung baon, tuition, damit. Akala ko yung mga kailangang bilhin sapat na para maging mabuting magulang ka. Narinig ko ang pagtatype ng doktor sa kanyang laptop pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Isang tingin na malumanay na parang naiintindihan niya rin ang pinagdadaanan ko. Sir George, mabuti kang ama. Pero kailangan mong maintindihan na ang depresyon, hindi ito nararamdaman dahil nakaka-provide o nagkukulang sa external na pangangailangan ng isang tao. Ang depresyon ay hindi rin labanan ng emosyon, kundi labanan ito ng utak. Huminga ako ng malalim. May isa pa akong tanong, Sir George. Madalas ba kayong mag-away?
ni Mara o may mga masasakit bang salita na nasabi ninyo sa isa't isa? May naalala ako, Mama Mia, na parang isang malakas na sundot ng sikmura ko. Mga gabing malalakas ang boses ko. Mga araw na pagod ako pero nagpapaliwanag siya. Mga sagot kong hindi dapat lumabas, ngunit nakawala dahil sa inis at pagod na pareho kong nararamdaman. Meron. Hindi ko sinasadya, Dok, pero minsan nasasabihan ko siyang, puro ka problema. Makisama ka naman. Nanigas ang dibdib ko. Ang mga salitang hindi ko dapat binitawan ay yun pala ang isa sa mga nagpatroma sa anak ko. Yun pala ang isa sa mga sumugat sa kanya. Hindi ako sinisi ng doktor. Hindi niya ako pinagtaasan ng kilay pero ramdam kong biglang bumigat ang mundo ko. Sir, siguro sa atin, normal lang na makarinig ng mga ganong klaseng salita. Pero sa mga taong may depresyon, mas nagiging lalo silang sensitive, lalo na pagdating sa rejection. Kahit simpleng salita lang kapag tumama sa panahon na marupok sila, lumalalim yun at sumusugat sa kaibuturan ng pagkatao nila. At doon ko naisip, Mama Mia, tila isa yata ako sa mga tumulak sa anak ko. Pagbalik ko sa kwarto ni Mara ay nakita ko siyang nakaupo, yakap ang tuhod niya. Nakapikit. Parang may sinusubukang pigilan na bagyo sa loob niya. Anak, dahan-dahan kong sabi. Hindi siya sumagot, hindi rin siya tumingin. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Hindi ko alam dahil baka gusto niya ng space pero ginawa ko pa rin yun para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kausapin mo naman ako kahit konti lang. Tumahimik lang siya hanggang sa dahan-dahan siyang nagsalita. Ha? Sa tingin mo ba kaya mo to? Napatingin ako sa kanya. Anong kaya ko? Kaya mo ba akong intindihin kahit hindi mo gusto ang mga sagot ko? Kahit hindi mo maintindihan ang feelings ko? Kaya mo ba akong mahalin kahit hindi ako magaling na bata? Kahit hindi ako madaling pakisamahan? Hindi ko napigilan na tumulo ang luha sa mga mata ko. Mara, anak, hindi ko kailangang maintindihan ka para mahalin ka. Pero pa, hindi ko nga alam kung gusto ko pa bang mabuhay bukas eh. Nasaktan ako ng sobra. Hindi dahil sinabi niya yon, kundi dahil natatakot akong mawala ang anak ko. Natatakot ako sa sarili ko. Mama Mia, yan po ang pinakamasakit na narinig ko mula sa labi ng anak ko. Hindi siya takot sa mundo. Hindi siya takot sa ibang tao. Hindi siya takot sa problema. Takot siya sa sarili niya. Sa sarili niyang utak. Isang linggo siya sa ospital bago lumabas ang full assessment sa kanya. Pinaupo kami sa maliit na conference room. Si Mara, yung psychiatrist, psychologist at ako. At doon sinabi ang diagnosis sa kanya. Major depressive disorder, social anxiety, persistent suicidal ideation. Parang may tumusok sa puso ko. Hindi ko na malayan pero hawak ko na pala ang kamay ng anak ko. Hindi ko siya binitawan kahit isang segundo habang nakikipag-usap kami sa mga doktor. Sir George, hindi ito katapusan ha. Hindi rin ito kahihiyan. Ang depresyon ay nagagamot. Ang kailangan ng anak mo, suporta. Dahil may malaki siyang chance na makarecover. Lalo na kung yung home environment niya ay napaka-supportive. Napatingin ako kay Mara. Nakatungo lang siya na parang nagigilty. Nilapit ko ang bibig ko sa tenga niya. Anak, kasama mo ang papa sa laban mo na to. Hindi mo yan lalabanang mag-isa.
Sa unang pagkakataon, Mama Mia, ay nakita kong may isang matipid na ngiti sa sulok ng labi ng anak ko. Inuwi ko siya sa bahay matapos ang 1 linggo pero hindi na katulad ng dati ang bahay. Parang may multo. Hindi multo ng tao kundi multo ng mga salitang hindi ko nasabi. At ang mga salitang nasabi ko pero hindi ko dapat sinabi. Binuksan niya ang pinto ng kwarto niya. Nilungon niya ako tapos bumulong. Pa, pwede bang okay lang kung hindi pa ako okay? Anak, kahit kailan, kahit gaano katagal, okay lang na hindi ka okay. Basta wag mong kakalimutan na nandito lang ako. At dun siya unang umiyak nang hindi na uwi sa biglaang atake, Mama Mia. Yung iyak na nauubos. Yung iyak na parang naghuhugas ng sugat sa loob. Yakap ko siya sa hallway ng bahay namin. Yung yakap na hindi ko na ibigay nung una pa man sa kanya. Kahit nung namatay ang mama niya. Yung yakap na dapat ay matagal ko nang ginawa. At dun ko naramdaman, Mama Mia. Isa itong mahirap pero napakahalagang laban ng pamilya namin. Ang akala ko pag uwi namin ay mag-uumpisa na agad ang pagbuti ng kalagayan niya pero mali ako. Ang depresyon pala, Mama Mia, ay hindi nakikinig sa timeline. Hindi yan nakikinig sa pagod mo, hindi yan nakikinig sa mga dasal mo. Hindi dahil hindi mabisa ang dasal kundi dahil may proseso ito. At doon ko nakita ang totoong paghihirap. Hindi ka binibigyan ng mga malalaking challenges agad. Pero binibigyan ka ng libu-libong maliliit na bagay na unti-unting bumubura ng lakas mo. Kapag inaaya ko siyang kumain, tumatanggi siya. Kapag inaayos ko ang pagkain, hindi naman niya gagalawin. Kapag inayaya ko siyang makipagkwentuhan, maghuhugas lang siya ng pinggan ng tahimik. Tapos pagtingin ko sa kwarto niya, minsan nakatulala siya. Minsan umiiyak. Minsan naman nakahiga na nakatingin sa kisame. Pero isang bagay ang hindi ko malilimutan. Isang madaling araw. 2:00 na noon nung nagising ako. May narinig kasi akong mahinang umiiyak. Dahan-dahan kong pinuntahan ang kwarto niya. Nakita akong nakaupo siya sa sahig, yakap ang tuhod at nanginginig. Mara, anak. Pa, hindi humihinto ang utak ko. Umupo ako sa tabi niya. Anong sinasabi ng utak mo? Na wala akong silbi, na pabigat lang ako, na hindi ako sapat, na walang patutunguhan yung bukas ko, na mas okay na wala ako kasi. Hindi ko siya pinatapos. Hinawakan ko ang ulo niya at inalapit sa dibdib ko at mahina akong sinabi, Anak, hindi mo boses yan. Hindi mo utak yan. Depresyon yang nagsasalita. Pakinggan mo ako, anak. Hindi kita iiwanan. Mama Mia, napakabigat ng mga sumunod na araw sa aming dalawa. Simula nung gabing narinig ko si Mara na umiiyak habang yakap-yakap ang sarili niya ay tila naging iba ang galaw ng mundo ko. Hindi ko na siya iniiwang mag-isa sa bahay. Kahit nasa pamamasada ako, hindi ko maiiwasang mag-message kada 30 minutos sa kanya. Kinukumusta siya, kung kumain na ba siya, kung okay lang ba siya, kung anong ginagawa niya. Kadalasan wala akong sagot na nakukuha sa kanya. Kaya mas lalo akong kinakain ng kaba. Para po akong pulis na nagbabantay ng bomba na hindi ko alam kung kailan sasabog. Isang gabi nadatnan ko siyang nakaupo sa sahig ng sulok ng kwarto niya. Nakapatay ang ilaw. Isang mahinang lampshade lang ang nakabukas. Tila ba atang-atang sa balikat niyang bigat ng mundo. Anak, tawag ko sa kanya habang dahan-dahan akong humakbang papalapit. Hindi siya lumingon. Ayoko na. Ang sakit-sakit na. Ang hirap-hirap na ng kalooban ko.
Lumuhod ako sa harap niya. Anak, nandito ako. Sabihin mo lang. Inangat niya ang mata niya. Mapurol, pagod na parang walang direksyon. Bakit kahit anong subok ko, parang wala namang nagbabago? Naramdaman ko ang takot na hindi ko pa naramdaman kahit sa pinakamalalang problema noon sa buhay ko. Mama Mia, hindi ko naiintindihan ang mundo niya at nakaka-frustrate po yun. Kinabukasan, habang nasa biyahe ako ay may tumawag sa akin, yung advisor niya sa school. Sir George, tingin ko may hindi magandang nangyayari sa anak mo. Kasi lagi na lang siyang absent. Tapos kapag pumapasok naman siya, parang wala naman dito ang kanyang isipan. Para akong napasok. Pag-uwi ko ay nakita ko ang mga gamit niyang hindi naman ginagalaw. Pinturang hindi tinapos, sketchbook na puno ng madidilim na guhit. Mga taong nakatalikod, mga nilalang na humihila pababa. Mga salitang halatang hindi niya masabi ng malakas. Pagod na ako. Ayoko na. Kailan ba to titigil? At doon sa likod ng sketchbook ay isang maliit na envelope. Para sa'yo, Papa. Para akong sumabog sa takot. Hindi ko binuksan dahil hindi ko kaya. Dahil parang ang sulat na yon ay isang taong nagpapaalam na. Hindi ko alam kung magagalit ba ako sa mundo o sisisihin ko ang sarili ko. Ako na ama niya. Ako dapat sumusunod, nakikinig, humahawak, pero bakit parang naliligaw ako sa loob ng sarili kong bahay? Nang gabing yon ay kumatok ako sa kwarto niya. Anak, Mara, mag-usap tayong dalawa. Hindi siya sumagot. Ayoko ng ganito, anak. Ayokong natatakot ka na mag-open up sa akin. Pagbukas ng pinto ay nakita ko siyang nakasubsob sa unan niya. Nanginginig ang balikat. Pa, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo dahil baka isipin niyong mahina ako. Anak, kahit anong sabihin mo, hindi mo kailangang maging malakas para sa akin. Ako ang tatay mo. Ako dapat ang bumubuhat sa'yo pag hindi mo na kaya. Dahan-dahan siyang umupo at punong-puno ng luha ang kanyang muka. Mapulang-mapulang mata niya na halatang kanina pa siya umiiyak. Pa, minsan gusto ko na lang talagang mawala. Hindi ko alam kung paano huminga pagkatapos nun, Mama Mia. Anak, huwag mong sasabihin yan. Paano naman ako? Paano ang mundo? Paano yung mga pangarap mo? Minsan pa, tingin ko mas madali na lang mawala kaysa magpanggap na okay ako. Mama Mia, sa gabing yun ay sinamahan ko ang anak ko kahit wala na siyang ibang salitang sinasabi. Kinabukasan ay nagpaalam ako dun sa operator ng jeep at sinabi kong di muna ako mamamasada. Wala akong pakialam kung wala akong kikitain sa araw na yon. Wala akong pakialam kung mabawasan man kami ng ibabayad sa mga bayarin. Wala akong pakialam kung mawalan ako ng panghanap buhay. Basta ang gusto ko ay makahanap ng paraan para maabot ko ang anak ko. Dinala ko ulit siya sa doktor niya. Kahit ilang beses niya akong tinignan na parang ipinagkakanulo ko siya. Pa, hindi mo ba ako kayang intindihin? Bakit pati ito ipapasa mo pa sa ibang tao? Napahinto ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Mara, hindi ako sumusuko. Pero kailangan ko na ng tulong. Hindi ko kayang mag-isa ito dahil wala naman akong kaalam-alam. Hindi naman kita sinisisi pa. Hindi ko lang din alam kung paano ko aayusin ang sarili ko. Hinawakan ko ang kamay niya at doon napansin ko na malamig yon. Mama Mia, pinasok ko siya sa therapy kahit napakamahal. Humingi ako ng tulong sa mga kapatid ko at mga kapatid ng nanay ng anak ko. May mga kapatid akong nasa abroad.
Mama Mia, may kapatid din ang nanay niya na nakapangasawa ng may kaya sa buhay at tumulong naman ang mga ito sa amin. Sa unang linggo ng therapy niya ay mas nagiging mainitin ang ulo ni Mara. Minsan galit siya, minsan umiiyak, minsan hindi umiimik buong araw. Pero isang gabi pagkatapos naming maghapunan ay bigla siyang pumalakpak ng pinggan sa mesa. Pa, bakit hindi mo ako kayang hayaan? Bakit kailangan mong bantayan ako lagi ha? Hindi naman na ako bata eh. Mara, hindi mo kasi ako naiintindihan pa. Kahit kailan, hindi mo ako naiintindihan. Mara anak, sinusubukan ko. Hindi mo gets pa eh. Hindi mo alam kung gaano kabigat to. Hindi mo alam kung paano gumising araw-araw na ayaw mo nang huminga, ayaw mo nang lumabas, ayaw mo nang makakita ng buhay. Napaiyak siya habang sinisigawan ako. Pero hindi ko sinalubong ang galit niya. Natulala lang ako, Mama Mia. Hindi kasi ako sanay na hindi ko kayang solusyonan ang problema ng anak ko. Hindi ako sanay na walang sinasagot sa mga sinasabi niya. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat pumatol. Nag-usap kami tungkol sa simpleng bagay. Pagkain niya, assignment niya, therapy schedule niya, pero ramdam kong wala siya sa katawan niya. Habang naglalakad siya sa pupuntang kwarto ay bigla siyang tumigil sa hallway. Pa, kahit anong gawin mo, pagod na ako. Mara anak! Hindi na niya ako tinignan, pumasok na siya sa kwarto niya at sinara ang pinto. Wala pang 5 minuto ay may narinig akong kalabog. Sunod ay lagaslas, sunod ay basag. Mara? Nabasag ang lahat. Ang pinto, pati na rin ang katahimikan. At dun ko siya nakita. Nakadapa sa sahig, maputla, nanginginig at may dugo ang kanyang pulso. Para akong natanggalan ng hangin sa paligid, Mama Mia. Nataranta ako at sigaw ako ng sigaw na humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Buti na lang at agad naman nila akong natulungan. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pinaospital ko ang anak ko. At noon, sabi ng doktor, malala na raw talaga ang anak ko at kailangan na itong i-confine. Pero napakamahal pala ng ospital para sa mga ganun, Mama Mia. Buti na lang at nag-ambagan ng mga kapatid ko at ang mga kapatid ng nanay ni Mara. Sa ngayon, Mama Mia, ay mag-6 na buwan na ang anak ko na nasa facility. Dinadalaw ko siya araw-araw. Dinadalhan ng pasalubong. May nakikita naman akong maliliit na progress sa kanya pero sabi ng doktor ay hindi pa rin daw ito sapat. Ang mahal-mahal ng binabayaran namin. Mahigit kumulang 50,000 buwan-buwan. Buti na lang talaga at meron akong natanggap na suporta mula sa mga kapatid ko. Pati na rin sa mga kapatid ng nanay ni Mara. Mama Mia, sa ngayon, hindi ko alam kung hanggang kailan namin kakayaning mag-ama ang pagsubok na ito. Pero isa lang ang sigurado ako. Hanggat buhay ako, hindi ko susukuan ang anak ko. Kahit hindi ko siya maintindihan. Kahit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin na bukas. Ang importante po sa akin ay maramdaman ng anak ko na hindi siya nag-iisa. May mga pagkakataon, Mama Mia, na nakikita ko na may improvement naman ang anak ko. Pero maraming pagkakataon din na nakikita kong meron pa rin talaga siyang dinadala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ba ang sakit niyang ito. Hindi ko rin alam kung gagaling pa ba siya ng tuluyan dahil maging ang doktor ay walang binibigay sa amin na pag-asa. Ayaw daw niyang taasan ang pag-asa ko. Pero ang sabi niya, gagawin daw namin ang lahat para matulungan namin ang anak kong si Mara.
Sa mga nakikinig ngayon na dumadaan sa parehong problema ni Mara, sana bago mahuli ang lahat, humingi kayo ng tulong. Sana bago lumala ang sitwasyon ninyo, makipag-usap kayo sa mga taong mapagkakatiwalaan nyo. O mas mabuting magpa-check up na talaga kayo bago nyo paabutin ang sitwasyon ng anak ko. Sabi kasi ng doktor ay mukhang matagal na raw ang depresyon ni Mara at napabayaan lang namin talaga. Sabi ko naman, Mama Mia, kahit napabayaan ko ng ilang taon ito, handa akong bunuin ng mga taon na yon, maging mabuti lang ulit ang damdamin ng anak ko at ang kaniyang pag-iisip. Sa mga magulang ng mga kabataan o sa mga merong anak o mahal sa buhay na dumaranas ng depresyon, alam kong hindi din madali ang pinagdadaanan ninyo. Dahil hindi talaga madali sa akin. Pero kung hindi madali sa atin, lalong hindi rin madali sa kanila. Sana lagi nating intindihin na hindi naman nila ginusto na mangyari iyon. Hindi naman nila hiningi ang sakit na yan. Ang kailangan nila ay ang ating pag-uunawa at matinding suporta. Maraming salamat, Mama Mia. At naway dahil sa sulat kong ito, marami po ang kahit papaano magkaroon man lang ng konting pag-iintindi sa mga ganitong usapin. Lubos na gumagalang, George. Grabe yung kwento ni Kuya George, no? Yes, medyo mahirap talaga ang buhay. Medyo mahirap talaga, lalo na kapag, hindi talaga medyo, mahirap talaga kapag may mga ganyan, 'di ba? Pero tama si Kuya George, tama si Uncle George, charot. Tama si Kuya George na kung nahihirapan tayo, na meron tayong mahal sa buhay na may sakit na ganyan, kung nahihirapan tayo, edi mas lalo na po sila. Kaya iba yung pag-iintindi, iba yung pag-uunawa, at iba yung pagmamahal sana ang pairalin natin para sa kanila. Hindi yung sinasabihan pa natin sila ng, OA nyo naman. Hindi yung sinasabi nila atin na, kaya nyo naman yan, ako kasi ganito eh. Yun ang magpapalala ng kanilang nararamdaman. Kapag kinukumpara natin, kapag ini-invalidate natin na kapag sinasabi natin, madali lang naman yun. Madali para sa atin, pero always remember, magkaiba tayong mga tao. Iba-iba ang mga nararanasan natin. Iba-iba din ang kaya nating itolerate. So kung hindi nila kayang itolerate, kung masakit para sa kanila, no question yun, masakit talaga yun. Hindi dahil hindi naman masakit sa'yo, dapat hindi masakit sa kanila, hindi naman dapat ganun yun. Dahil iba-iba talaga tayo ng pinagdadaanan, iba-iba tayo ng mga klase ng mga pagsubok, iba-iba rin tayo ng lakas, iba-iba tayo ng strength, iba-iba tayo ng kahinaan. Kaya ang kailangan natin ay hindi pang huhusga, kundi pang uunawa sa kapwa. At tama si Kuya George, sa mga merong mga sintomas dyan, may nararamdaman ng hindi maganda sa kanilang sarili, sa kanilang pag-iisip, please do seek professional help. Huwag niyo pong suluhin dahil lalo lang po yung lalala. Maraming salamat, Kuya George, dahil napakaganda naman talaga ng kwentong ibinahagi mo sa amin sa araw na to. Napaka eye-opening na kwento naman ito. Sana nga marami ang mabuksan ng mga mata at pag-iintindi at ang utak nila sa ganitong klaseng usapin. Nako, sa mga nakikinig dyan, nako, please do like and share this video. Ang pinaka-importante, i-share niyo po kasi ito talaga ay napakahalagang topic. Lalo na ngayon sa panahon na ito, 'di ba? Napakahalagang usapin ito. So sa mga nakikinig ngayon, please do share this video, okay? At syempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. At kung subscriber naman na kayo, ay maraming salamat. At syempre, extra pasasalamat dun sa subscriber na nga, members pa. Grabe naman. Hi, ako kay Benson Bayer, 3958. Oy, Buy Sir pala. Buy Sir, Benson.
Ayun, maraming salamat. Smackdax, kay Colleen Bueno, Diane Martinez, kay Evelyn Kawit, kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong walang sawang pagmamahal at syempre, lalong-lalo na sa pagpapamember nyo dito sa channel natin. At kahit hindi kayo nagpa-member, kung kayo naman talaga ay loyal supporter ni Mama Mia, hindi nagsiskip ng ads at araw-araw na nakikinig, mwah! Love you so much. Hi ako kay Leonida Ramirez, kay Joanne Samaniego, kay Alcura Ukit, kay Ashley 1212, ay din kay Maria Elena Abe, ayun, ang Gimaras Girl, grabe naman talaga ito sila. Kahit member na, nagko-comment pa, grabe, I love you all. Kay Arlene Tan, hi Arlene, maraming salamat. Hi din ako, kay Vings Vlog, kay Sally Buma, kay LV Lapot, kay Jaime Bicumong, maraming salamat. Hi din kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Hi Ma'am Judith McGovern, long time no hear from you. Kumusta na po kayo? Hi kay Rose Eunice, kay Welma Vlog, maraming salamat. Hi din kay Melissa Ipil. Hi din kay Kimberly Alinday, maraming salamat. Menchi Pangilinan. Aksa Hiliana, Nora Barido Hamandre, all the way from Oman, Muscat, Middle East. Kay Mary Garbo, maraming salamat. Diz Limbo, Maricel Mina, Julieta Stralubio. Hi din kay Linda Abinales. Kay, sino ba to? Ed Santos, maraming salamat. Lovely No Feel. Annabel Rica Prente, maraming salamat. At sa mga hindi pa po nabasa, nako, baka sa susunod nating letter o kwento, ang inyo na pong mga pa-shoutout ang babasahin natin. Kung may sarili po kayong kwento na tulad nito, na nakaka-inspire o kahit anong klaseng kwento pa yan, handang-handa po kaming tanggapin ang kwentong yan. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com for collaborations and for anything that you need. Pwede din po kayong mag-message dyan. Maraming thank you po. Ako si Mama Mia na nagmamahal sa inyo at nagpapasalamat din sa lubos ninyong pagmamahal sa akin. Mwah! I love you. Ingat. Bye!